Yun, hello. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kamag at siyempre sa ating mga kabatas at ating mga ka-UB. At welcome sa panibagong video reaction ng inyong Lolo Mag. Ano ba tawag nila sa akin? Smags. Papa Smags. So yun react lang po tayo dito sa video ni Apo Luna na isa sa mga kinasuhan ni Rapi Tulfo na isang giant vlogger na pumatol sa mga small vloggers na kagaya ni Apo Luna, ni I Am Shanwin at ni Attorney Libayan sabi kasi ng mga ampalaya, takot na takot na daw si Apo Luna. So panoorin natin tong video ni Apo Luna kung takot na takot nga ba siya. And siyempre at the same time, support tayo kay Apo Luna. Dahil siyempre po, at totoo lang talagang, alam niyo naman may experience ako sa ganyan, talagang kakabahan ka rin. Though, alam mo na nasa katotohanan ka, alam mo na wala ka namang nilabag na batas, diba? Pero nakasuhan ka, pagka dumating na yung paper, yung complaint affidavit nila and then subpoena, medyo nakakabahan ka rin. But siyempre, iba talaga pag nasa katotohanan ka. Dahil naniniwala tayo na kapag nasa katotohanan ka, hindi ka mapapahamak. Diba? So, yun. So, panoorin natin si Apo Luna. In-announce na ni Attorney Libayan, kung sino yung kinasuhan ni Rapi Tulfo ng cyber libel. Multiple cyber libel. Ito kasi mga master yung mga Tulfonatics ngayon, yung mga comment nila ngayon sa YouTube channel natin makukulong na daw ako. Ito lang so yun nga nagdidiwang yung mga nagdidiwang yung mga ampalaya na natanggap pa lang yung complaint affidavit and actually nakapag-submit na rin si attorney ng counter nila. Sa kanila makukulong na agad. 'Di ba? Di pa nga natin alam kung papasok yan sa prosecution Pero naniniwala naman ako na mababait ang mga prosecutor dito sa Quezon City. Kasi meron akong kaibigan, si Anthony, meron siya mga kaibigan dyan sa Quezon City, mga piskal. Yun, nakukwento naman niya sa akin na okay daw yung mga piskal dyan. Sabi nga kasi nila, yung mga ibang kasama natin, wag lang daw gamitan ng kapangyarihan, alam naman natin na hindi mananalo yung kaso nila. Po? So sana ganun Sana nga po ganun. Sana itong mga ating prosecutor dito sa Quezon City maging parehas po, maging patas. Tuloy po natin. For your information lang, mga Tulfonatics, matagal ko nang alam na may kaso ako ng cyber libel kay Rapi Tulfo. Hindi lang namin ina-announce kasi nga naghihintay lang din kung ano yung tamang gawin, syempre patungkol dyan kaya hindi namin muna ina-announce yan. Kaso nga lang, meron kasing isang epal na na ampalayaga naglalabas na ng tawag nito ng kasi nga na-overwhelm sila tuwan-tuwa sila. So sa sobrang tuwa nila, gustong-gusto nilang ibalita sa buong mundo na eto na, kinasuhan na. Diba? Kinasuhan na, may kaso na. Na actually, nasa piskal pa lang. So, irereso pa yan. So, malalaman natin kung ano magiging resolution dyan ng fiscal, di ba? So, dun pa lang talagang magiging kaso kung magkakaroon ng probable cause. Sa kanila kasi, ina-assume nila, may probable cause na yun. Kaya nagdidiwang na sila, kaya tontuwa na sila. Tuloy po natin. Yung patungkol dun sa kaso, di ba yung affidavit? Kaya yun, nalaman na tuloy kung sino yung mga kinasuhan. Kaya ito, sinabi na ni Attorney Libayan kung sino yung kinasuhan ng cyber libel ni Rapi Tulfo. Okay, kaya mga Tulfonatics, kung sinasabi nyo na, kasi 2 araw ako hindi nakapag-upload, sinasabi nyo na
Ito no, share ko lang po yung experience ko no. Yung unang case ko po kasi, bali, sorry po sa mga fiscal no, na makakapanood nito. But, sabihin ko lang naman po kung yung totoo no. Noon po kasing nung unang case ko, nababalitaan ko, kakasuhan ako. Pero, hindi ko po alam na, kasi first time ko rin naman yun nun. Wala pa akong alam talaga. Ngayon, buti na lang po, iba rin talaga yung meron kang maraming kaibigan, at sa government. So may tumawag sa akin, may case na nga daw po ako. Pero bakit wala ako natatanggap na, complaint affidavit nung nagsampa. So, ang ginawa ko, kinausap ko yung kaibigan ko na lawyer. Sabi niya, punta ka doon. Pero wag ikaw mismo pupunta kasi baka may warrant ka na, ganun. Bigla ka nalang damputin. So, ang ginawa ko, yung kapatid ko pinapunta ko. Sabi nung kapatid ko, meron na nga daw, may complaint na nga raw. So, yun, siya na ang kumuha siya na yung kumuha nung complaint affidavit. Nung nagpunta ako doon, nung nagpunta pala ako doon, para kunin yung complaint affidavit para makapag-counter naman ako. Yun, sinabi ko sa kanila wala po ako natanggap. Pero meron daw silang pinadala. So hindi ko alam kung ano po nangyari, no? Kasi kung hindi ko po pinursige na makakakuha ng copy, baka po warrant na agad ang darating sa akin. Ganun daw po yun sabi. So, yun. I don't know kung ano nangyari. Tuloy natin. Natatakot na ako. Diyan kayo nagkakamali. Dahil December pa lang, alam ko na may kaso ako ng cyber libel kay Rapi Tulfo. Okay? Oo. Alam na pala niya. Kaya wag nyo rin sasabihin na So, ready si Apoluna. Hindi siya takot, no? Kagaya na sinasabi ng mga palaya. Ang papangit na ng comment pag minsan nagbasa ako ng comment nila dun sa video ng mga ampalayagang. Ang papangit. Meron pa nagsabi na na kontratahin mo mukha mo, mga ganun. Ganun lang yung kaya nilang ribat no. Tuloy natin. Priso na. Wala pa tayo dun sa mapipriso na, okay? Malayo pa sa ganun. Pero siyempre kapag yan ay pumasok sa sa pag nagkaroon ng probable cause, siyempre iakit na yan sa korte. Warrant na kasunod nun. Alam naman yung attorney yun. Mawawarningan naman sila dyan. Kaso lang, hindi naman makukulong si Apoluna kasi nasa abroad nga. Wala mang si Shannon. Pero hindi naman makukulong yan siyempre. Gagawa ng paraan yan para makapag-bail agad. Wala pa lang. Pero remind ko lang sa inyo, no? Baka nakakalimutan nyo. Si Rapi Tulfo, convicted yan. Convicted yan sa cyber libel. Ay, hindi pala cyber libel. Libel. Lagi ko talaga nasasabi yung cyber libel. O yan yung libel, no? Saka cyber libel. Magkaiba po pala talaga ng ng penalty. Pagka libel, pwede palang lang ban. Parang ganun. Cash. Parang bayaran mo lang yung pagkakakulong mo. Iba pala pag cyber libel, talagang makukulong ka talaga. Pagka natalo ka sa case. Convicted yan si Rapi Tulfo ng libel. Hindi yan napriso. Tas kami, tatakot-takutin nyo na mapipriso na, ha? Wala pa. Hindi pa kami convicted. Kagaya ni Rapi Tulfo, hindi pa. Okay, kaso pa lang. Tagal pa yan. Ako nga po 1 year na. Magwa 1 year na yung case ko. No? Nag-hearing pa rin ngayon. So, this coming February, may hearing kami. Yun. Kami naman yung sasalang ngayon. Upo na kami nung aking kasama. Ito natin. At ito na mga master, no? Totoo na yan, totoo yan. Hindi yan joke. Batch 1, may batch 1 na, may batch 1 na. Rapi Tulfo. Hoy, ano ibig sabihin mo? May batch 2? Wag naman muna, baka mamaya di ba? Batch 1 muna. Tulfo, pagkaso niya ng cyber libel, ang kinasuhan niya, 3 kami. Si Atty. Libayan, si Ayam Shanwen, tsaka ako. Kaya yun. Mga Tulfonatics, sigurado. Araw-arawin tayo ng mga
Akala kasi talaga nila umiiyak tayo eh. Umiiyak tayo eh. Hindi naman, sakto lang, no? Nung umpisa siguro, parang hindi pa nag-sink in sa akin na, putik, kinasuhan ba talaga ako ni Rapi Tulfo? Pero habang tumatagal kasi, lalo na nagpa-process na eh. ramdam ko. Oo nga, kinasuhan nga ako ni Rapi Tulfo. Naramdaman ko na yung kaso. First kaso ko pala, no? Ito yung pinakauna kong kaso sa buong buhay ko. Kaya, lalo na first, unang kaso, no, kakabahan ka talaga. Hindi natin may alis yun, tao tayo eh. Kakabahan ka talaga. Aminin man natin hindi ni Apollo na, kinabahan yan. Pero syempre, andyan naman si attorney para ipaliwanag na kung ano yung mangyayari sa case, ganyan. So confident naman tayo na, alam ko, hindi magpa-prosper yan. Confident ako dyan. Nakita ko naman yung affidavit na finiture ni attorney, di ba? And siya na rin mismo, abogado yun eh. Napakagaling na abogado, di ba? So, siyempre hindi naman tayo pwedeng mag-judge dyan kung walang probable cause o meron, di ba? Well, kaya nasa kamay ng ng fiscal kung magkakaroon talaga ng probable cause. So, yun, tuloy natin. Rapi Tulfo pa. Utik yan. Dati kong idol. No? Dati kong idol, si Rapi Tulfo. Yun mga master, no? Panoorin natin tong video ni Atty. Libayan. Kasi dito niya in-announce na... Yun kasi kaya kinasuhan. Dati mong idol, tapos ngayon hindi na. Joke lang. Kung sino yung kinasuhan ni Rapi Tulfo, di dapat, sa tingin ko dapat hindi pa to ngayon eh. Hindi pa to dapat ngayon sabihin ni Atty. Libayan. Kaso nga merong isang ampalayagang, no, si Melo Yap. Yan, si Melo Yap naglalabas ng sabi ni Atty. Libayan, naglabas ng affidavit itong si Melo Yap, kaya nakita doon kung sino yung mga kinasuhan, no, ni Rapi Tulfo ng cyber libel. Okay, panoorin natin dito sa video ni Atty. Libayan. Pero bago tayo magsimula mga master, syempre shoutout sa inyong lahat. Sa mga Tulfonatics din, shoutout sa inyong lahat. Happy na ba kayo? Kasi ito yung panakot ng mga Tulfonatics eh. Balikan muna natin, okay? Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office sa Quezon City. Ito naman si Vince Wall, napaka-exaggerated magbalita. Kala mo talaga, broadcaster. Ito na din. Si Senator Rapi Tulfo at... Ayan, sabi niya, di ba ngayon? Ito lang, no? Ulitin natin, ha? Kakapasok lang po ng balita ngayon. Ngayong araw po ay nagtungo sa Department of Justice Prosecutor Office. Di ba ito, pinusto November 10. Yan, November 10. Kakapasok lang daw, di ba? Kakapasok lang, nagtungo daw si Rapi Tulfo tapos nagsampa ng kaso. Hindi November 10 nagsampa ng kaso si Rapi Tulfo. Okay? Mas naunang araw. Hindi yan November 10 nangyari, kundi naunang araw. Okay? November 8. Nagsampa si Rapi Tulfo ng kasong cyber libel sa amin. November 8 nangyari yon. Pero siguro, di ko alam bakit November 10 na in-announce. Di ko alam. Hindi naman siguro subdo GC ba yun? Hindi naman siguro pag ano yun sa kaso, no? Yung pag para ma-discarry yung kaso, hindi naman. Basta hindi November 10. November 8 nagsampa ng kaso si Rapi Tulfo. Office sa Quezon City, si Senator Rapi Tulfo at tamang kanyang mga staff at mga abogado at nag-file sila ng multiple cyber libel. Ulit talaga ng ng sound effects, no? Multiple cyber libel. Multiple cyber libel case sa isang vlogger. Alright? Anyway, punta tayo dun sa kay Atty. Libayan. Para hindi tayo humaba. Baka mainip kayo eh. Mahaba kasi itong ni eh. lesson doon, no? Ang wag i-criticize si Rapi Tulfo? Tingin ko hindi rin eh. Ang tanong,
Share mo na ang video na ito. Ikaw bilang Ayan. Okay na yan, no? Balik na tayo kay Atty. Libay. Ayun, sabi doon ni Vince Wald, kung magsosorry daw, maaaring patawarin yung mga small bragger. Pero si Atty. Libayan, malabong ano yan, malabong mag-sorry, and assuming na mag-sorry man si attorney, hindi nila papatawarin yan. Alam natin yan. Kasi siya naman talaga yung gustong patigilin dito, no? Yan. Tapos, sabi nga ni Vince Wald, mag-sorry daw. No way, di ba? Ba't ka magsosorry? Ang nagsosorry yung may kasalanan. Ang nagsosorry yung may mga nilabag. Tama? So, why? Ba't ka lang mag-sorry? Di ba? Natin. Putik yan. Wala akong nakuhang lesson eh. Ano ba dapat maging lesson doon, no? Ang wag i-criticize si Rapi Tulfo? Tingin ko hindi rin eh. Ang tanong nga doon, anong nakuhang lesson? I am Sean Wayne. Anong nakuha nating lesson? Kasi parang ako wala akong natutunan. Wala akong nakuhang lesson doon. Actually, wala namang lesson doon. Ang sa pinagsasabi niya, no? Wala naman ako talagang lesson doon. Ang inaano nila dyan, yung case, no? Sinampakan ng kaso. So, yun. Doon ka magkakaroon ng lesson. But, ang gusto nilang mangyari, ayun nga, tumahimig tayong lahat ng mga vlogger na nagkikriticize. Yun naman yun. So, tama naman. Wala naman tayong makukuha lesson talaga sa ganun. Ano ba? Natuloy natin. Ano nga ba, no? Aalamin ko yan kung anong lesson ang natutunan ko. Okay? Ito, pakinggan na natin si Atty. Libayan yung pag-announce niya kung sino yung mga kinasuhan ni Rapi Tulfo. Diba? Nakita niyo naman kung sino yung kinasuhan din sa cyber libel case. Ako, si I am Sean Wayne, tsaka si Apoluna. Yan pala mga master, no? Pagdating dito sa kaso na to, no? Hindi ako maglalabas dito ng patungkol doon sa kaso. Si Atty. Libayan na ang bahala doon. Kaya doon na lang tayo Pwede, wag. mag-ano ng update. Oh, tama yun. Hindi talaga pwede. Tama, si Atty. Libayan lang dapat. Kung ano yung mga ilalabas ni Atty. Libayan patungkol dito sa kinaso ni Rapi Tulfo na cyber libel sa amin. Okay, basta ang ano ko lang, kino-confirm ko lang, totoo yan. Okay, ang kinasuhan, si Atty. Libayan, si I am Sean Wayne, tsaka ako. Ng multiple cyber libel. Hindi, cyber libel. Okay, cyber libel. Kita nyo yung ba yung natatakot? Yung ba yung nanginginig sa takot, mga palaya? Di ba? Nakakapagbiro pa si Apoluna. Kasi nga, alam naman niya wala siyang nilabag eh. Yeah. Nung una talaga, sabi ko nga kanina, di ba? Sa una nakakatakot din talaga, nakakakaba rin. Pero, excuse me. Pero yung para matakot ka, di ba? Dahil nasa katotohanan ka, wala yan. Hindi nakakatakot yan. Basta nasa katotohanan. Pero pag kayong nakasuhan, ewan ko lang. No? Yung kayo na pinipilit nyo itama yung mga mali, ewan ko lang pag kayo na yung may kaso. Di ko alam kung manginginig talaga kayo. Oo, totoo yan. Totoo yan. Diba? Dinabas ni Melo Yap yung yung complaint affidavit. Yan. Ito kayo si Melo Yap eh. Ikaw ba, ano ba Melo Yap? Bakit kasi napakailamero mo? Di ba? Kami nga hindi. Ako tagal na namin alam yan pero di naman. Ano nga kasi excited sila na may broadcast na yan, may kaso na. Why? Para makita namin na ibang may small vloggers na ito na, kinasuhan na yung ano nyo, yung mga kasama nyo. Matakot na kayo. Yun. That's the message. No? Yun yung message dyan, bakit nila nilabas yan agad. Excited sila. At malamang, utos na rin yun, siyempre. Diba? Naman kami nagaganyan. Bakit masyado kang atat? Sabi siguro, oy, ilabas mo na yan para matakot na iba. At hindi na mag-vlog, para hindi na hindi na mag-criticize. Ganun yan, ha? Naiinggit ka ba? Yap, naiinggit ka ba? Huwag ka mag-alala. Meron ka rin. Hindi, no.
kung sino man yung kakasuhan din sa inyo, no? Sa ibang ano na natin yan, no? Sa ibang topic na natin. Kasi ang ano lang naman natin dito, So yun, nabanggit na ni Apoluna, no, na kung sino kakasuhan sa inyo. So meaning, magkakaso rin. And hindi naman lingid sa atin lahat yung video ni attorney na sinabi nga niya na hindi lang kayo yung marunong magkaso. Diba? Dito rin sa kampo ng mga kabatas, marunong din magkaso. Yun lang yun. Hindi nananakot Ito'y isang babala lamang. And salamat kay Dens, no? Kay Densable. Kasi concerned daw siya sa amin ni Mang Rene. So kaya daw niya ako kino-content palagi. Kasi warning daw yon na tumigil na ako siguro ganun para hindi ako makasuhan. Sorry Densa, pero salamat at concern ka sa akin, no? Sa amin ni Mang Rene. But of course hanggat may lumalabas na hindi tama, patuloy kami na magki-criticize. Tuloy natin. Patungkol dun sa kaso, no? Na kinasuhan kami ni Rapi Tulfo. Pero basta wait na lang kayo. Kasi dito rin sa video na to, sasabihin ni Atty. Libayan kung yung patungkol nga sa yung pagkaso din, 'di ba? Pagkaso din kasi marami kasing tumitira talaga ng below the belt, 'di ba? Hindi naman magkakaso si Atty. Libayan ng ng kaso-kaso lang. Hindi ganoon. Hindi pilit na kaso. Talagang kaso, no? For justice. Yung kaso na may tira talaga. No, hindi yung tira lang ng tira. 'Di ba? Pagka tumira ng kaso si attorney, yung shoot talaga. Hindi yung hindi yung alam mo na wala kang tira, alam mo na mababad shot ka, titira ka pa din. Okay? Tuloy natin. So nakita nyo doon kung sino yung kinasuhan. Mhm. At dahil linabas ni Melo Epon, I think, I will have to show you some things there. Yan, siguro kailangan na rin kasi naglalabas kasi yung kabila putik yan Hindi naman sila yung kinasuhan, no? Bakit kaya sila naglalabas ng ganun? Hindi naman sila yung kinasuhan. Ito palang video na Atty. Libayan mga master, no? 2 days ago na to, no? 4 days ago na pala. 4 days ago. Putik yan, mali na ako magbilang ng date. 2 araw kasi ako di nakagawa ng video. 4 days ago, no? 4 days ago. Medyo matagal na rin, no? Pero ngayon ko lang kasi nga, sa tingin ko talaga magko-comment yung mga Tulfonatics at hindi ako nagkamali, nagko-comment nga sila. Sinasabihan ako na mapriso ako. Makukulong na daw ako, putik yan. Hindi pa nga convicted kulong na agad. Mga Tulfonatics. Ito, dito kayo mag-comment. Tadtarin nyo ako. Walang problema. Pero sa tingin nyo, titigil ako? Tuloy-tuloy tayo. Di ba yan ba yung takot mga palaya? Tuloy-tuloy. Si Apoluna. And we support you, Apoluna. Support kami sa iyo. So, moral support. And, yun. Malaking bagay din naman yun. Though wala naman tayong kayang i-support na financial. Yun lang. Yun na kasi mabigat doon, po. Yung kaso, okay naman yan. Hindi ka kakabahan pagka kasi kakabahan ka ba naman kung abogado mo ay si Atty. Libayan, 'di ba? Ang doon yung piyansa kasi, lalo na kung multiple, medyo mabigat. Yun yung mabigat doon yung piyansa. So, yan. Tuloy natin. Hanggang maoblo. My goodness. Sa complaint affidavit ni Rapi Tulfo, ipapakita ko lang para maintindihan nyo yung dahilan kung bakit siya nag-file ng kaso. Yan, si Atty. Libayan na yung bahala mga master Basta doon na lang tayo tumingin ng update kay Atty. Libayan patungkol dito sa kaso. Ako hindi na ako maglalabas diyan. No, ang lang sa akin itong ngayon lang na itong ang isa ako sa kinasuhan ni Rapi Tulfo ng multiples cyber libel. Hindi, cyber libel, no?
So yun, mga kabatas, mga kamag at sa mga ka-UB. So yun lang, dito naman tayo, no? Tapusin natin to dito. And yun, no? Apoluna, I'm Shanwin, attorney. Nandito lang po kami nasa likod nyo. And yun, we support you guys. And good luck sa kaso. At naniniwala po ako na mananalo ang katotohanan. Diba? Mananalo ang katotohanan. At sa mga kasama ko naman na vloggers, tuloy lang tayo. Hindi natin dapat katakutan yung mga maling ginagawa nila, no. At yun, pagpatuloy nating i-criticize yung mga mali na yan. At siyempre, para sa mga kababayan natin na walang alam sa mga nangyayari. At sa pamamagitan natin, lumalabas yung katotohanan. At yun yung gusto nilang pigilan, no? Yung lumabas yung katotohanan. At siyempre tayo naman, dahil mga warrior tayo, kayang-kaya natin to. Tuloy-tuloy lang. At yun, no? Mga kababayan, mga kamag, mga kabatas, mga ka-UB, maraming salamat sa inyo, no? Sa pag-support sa aming mga kabatas na vloggers. At yun, at muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. At huwag natin kakalimutan siyempre na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.